Kung kayo po ay magda-diet o mag-e-exercise ng isang araw, meron po bang magbabago sa inyong waistline? Papayat po ba kayo agad? Di ba hindi? Kung isang araw ka lang nag-aaral, magiging matalino ka ba agad? Di ba hindi? Kung isang araw ka lang nagtrabaho, nagnegosyo, agad ka bang yayaman? Di ba hindi? Kung nag-away kayo ng misis mo, isang araw pa lang kayong nag-uusap, agad ba magkakaroon ng solusyon yung inyong problema? Di ba hindi? Pero sabihin na natin na 100 araw ka nang nag-e-exercise, nagda-diet. Ano po sa tingin niyo ang itsura mo? Di ba? May magbabago sa iyong pangangatawan. Kahit na paano, papayat ka, magiging matipuno ka. Amen? Sabihin na natin, 10 taon ka nang nag-aaral. Ano ka na nun? Di ba? Master mo na yung pinag-aralan mo. Expert ka na dun sa pinag-aaralan mo. Matalinong-matalino ka na. Sabihin na natin na 10 years ka nang nagninegosyo, nagtatrabaho. Sa tingin niyo po, wala ka pa rin bang ipon nun? Siguradong meron. Siguradong meron ka nang nakamtan. Siguradong yumaman ka na. At kung man sabihin natin, 10 taon mo nang sinusuyo yung iyong asawa, palagi nag-e-effort ka na maging sweet ka sa kanya, na mahulog ang loob niya ulit sa iyo. Kinakausap mo siya araw-araw for 10 years. Sa tingin niyo po, yung inyong away masusolusyonan? Of course. See, my dear friends, that if you give it time and if you make the effort, if you are consistent, something will change. Your effort, your work will bear fruit. Amen? Hindi pwede na pagkatapos ng oras at panahon, walang tutubo dyan. Kahit na wala kang gawin, merong tutubo, merong lilitaw dyan. Tingnan niyo po yung garden niyo. Kahit na hindi mo hawakan, kahit na wala kang gawin, anong tutubo? Damo. Hayaan mong bahay mo. After 10 years, tignan niyo po ang bubungan niyo. May tutubo dyan na halaman. How much more if you put in a good effort? How much more if you have a good intention? What will bear fruit? May tutubong himala. May tutubong pagpapala. Amen? Be patient with the growth in your life. And that is the message for us in the gospel. Jesus is teaching us, love the growth in your life. Ang kaharian daw ng Diyos ay parang pagtubo ng isang halaman. You have to respect the process of the growing. Magmula sa isang binhi, itatanim mo sa lupa, unti-unti uusbong yan, magkakaroon ng sanga, magkakaroon ng dahon, lahat ng iyon ay kaharian ng Diyos. Ang buto ng mustasa, pinakamaliit, pero hayaan mo lang yan, bigyan mo ng oras at panahon, diligan mo, pagdating daw ng araw, pinakamalaki yan sa lahat ng mga halaman. Ang problema ng napakarami sa atin, gustong umani agad ng bunga, katatanim pa lang. Amen? But you cannot harvest what you have just planted. Remember that. Huwag tayong magmadali. Mahalin natin ang bawat oras at panahon. Basta't ito'y lumalago. Basta't may nangyayari. Amen? Dahil pag may lumalaki, ibig sabihin may buhay. At pag may buhay, buhay ang Diyos. Amen? Kahit na wala pa yung bunga, kahit wala pa yung finished product, always be happy and thank the Lord. Basta't may nakikita ka kahit na paunti-unti na lumalago. Kesa sa hindi, walang nangyayari. Kahit na sa hindi, lumalaki. Hindi po ba? Because if you are not growing, you are dying. And allow me to ask this question to you. What is more better? Anong mas gusto niyo? Yung buhay o yung patay? Definitely buhay. Amen? So, kahit na wala pa yung bunga, kung may nakikita mo, may gumagalaw, humihinga, lumalago, lumalaki, umuusbong, thank the Lord for that. Ang problema natin, we are so focused on our seeing that we stop seeding. Magkaiba po yun. Seeing is different from seeding. Ang pagtingin ay iba sa pagtanim. Huwag ka lang titingin-tingin, pero magtanim ka.
kung gusto mong magkabunga. Ang dami din sa atin itong problema. Naghihintay ng bunga na hindi naman nagtanim. Amen? Di niyo po ba napansin yung ibang tao? Kung nag-uumpisa kang ng business, kung kauumpisa mo lang sa isang trabaho, ka-abroad mo pa lang, nilalait ka. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila tungkol sa'yo. No? Walang suporta. Aba, nung nagtagumpay ka na, nakahanda na silang tumanggap sa'yo. Kung OFW ka, kauwi-uwi mo, nandoon na agad sa iyong pintuan. Humihingi na ng pasalubong. Pag binigyan mo lang ng chocolate, masama pa ang loob sa'yo, gusto pera. Amen? Nasaan sila? Nung nag-a-apply ka ng visa, nasaan sila? Nung nangungutang ka sa bangko, binabayaran mo ang mga utang mo. Nasaan sila? Nung pagod ka, puyat ka. Pero nung tagumpay mo, meron ka ng bunga. Gusto nilang pumitas sa pinagpaguran mo. Yun yung problema ng napakarami sa atin. Mga kapatid, huwag nating ugaliin na pumitas ng bunga na hindi mo naman tinanim. Amen? Kung gusto mong magkaroon ng masarap na bunga, edi magtanim ka. Kung gusto mong maraming bunga, edi magtanim ka na ng magtanim. Ganun lang po kasimple yun. Pero bakit ayaw natin magtanim? Aminin natin, tamad tayo. Amen? Tandaan niyo po na ang katamaran ay isa sa mga nakakamatay na kasalanan. Laziness, sloth is one of the deadliest sin. Ang ugali ng Diyos nagtatanim. Kaya nga, kahit na buong buhay mo, tanim ka na ng tanim, nag-uumpisa ka na nag-uumpisa, okay lang yan. Basta tandaan mo, ang mahalaga ay merong tumutubo, merong umuusbo. Kung hindi mo man mapakinabangan yung bunga na yan at nawala ang buhay mo dito sa mundo, sasalubungin ka ng Diyos sa langit, yayakapin ka niya, welcome ka niya sa kanyang kaharian. Bakit? Dahil kaugali mo siya. It is a godly attitude to plant. So plant every day in your life. Kung tinatamad ka, magtanim ka ng sipag. Kung nalulungkot ka, magtanim ka ng tuwa. Kung nagsasawa ka, magtanim ka ng inspirasyon. Sabi po ng isang poeta na paborito ko, Rabindranath Tagore, very beautiful poem. He said that the flowers of tomorrow are the seeds of today. If all your life, all that you do is to plant seeds, then that is enough. Kahit na hindi ikaw yung makinabang, pero pagdating ng araw, pakikinabangan yan ng ibang tao, lalong-lalo na mga minamahal mo. I tell you, you will live forever. Amen? Lastly, my dear friends, remember this. That growth of our finances, growth in having possessions, is not the only important growth in life. Bakit ang dami din sa atin nadidepress, nalulungkot? Kasi hindi nakikita, lumalaki, lumalago ang kanilang mga pitaka, ang kanilang mga bulsa, ang kanilang mga bank account. Mga kapatid, ang paglago ng pera sa iyong buhay ay hindi lang ang paglago na mahalaga. If you are growing spiritually, if you are growing emotionally, if you are growing intellectually, then those are also important growth. And God sees that. Tandaan niyo po, hindi lang ang paglaki ng iyong bank account, paglaki ng iyong ipon ang mahalaga sa buhay na ito. Dahil itatanong ng Diyos sa atin pagkatapos ng buhay, what have you become? Anong nangyari sa iyo? At sa tingin niyo po ba, ikatutuwa ng Diyos yan? Na maipagmalaki natin sa Kanya, Panginoon, nagkaroon ako ng milyones. Anong isasagot ng Diyos sa atin? Kawawa yung mga nag-ipon ng marami, pero sila ay pobre sa harap ng Diyos. Maski natutuwa ng Panginoon, kung matatandaan natin ang mga salita niya doon sa mayaman, sell everything that you have and follow me. Yun yung mas mahalaga, mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa dito sa lupa. At paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan ng ating pagmamahal, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa iba. Hindi lang po bunga ang hinahanap ng Diyos sa atin, pero mahalaga din sa Diyos. Ikaw ba ay lumalago? Ikaw ba ay lumalaki?
Ikaw ba ay umuunlad? Anong maipagmamalaki mong growth o pag-unlad, pag-asenso sa Diyos? Mga kapatid, ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos ang nagpapamunga. Hingin natin ang kanyang grasya ngayon at magpakailanman. Bakit hindi dapat natin lagyan ng deadline ang mga pangarap natin? Madami kasi sa atin nagmamadali, binibigyan ng schedule o petsa ang ating mga pangarap. Pag hindi pa agad dumarating yung ating mga pinapangarap, ating mga panaginip, ating mga pinagdarasal sa Diyos, madalas sumasakit ang ating loob, nawawalan tayo ng gana, at marami dyan nawawalan din ng pag-asa. But I tell you, my dear friends, please do not put a deadline on your dreams. Bakit? Kasi una, nakakamatay ang deadline. Sa salita pa lang nga Di niyo po napansin? Deadline. Pag binibigyan mo ng oras, ng panahon, yung iyong mga pangarap, panaginip, yung iyong mga dasal, unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Dahil pag nagmamadali ka, inuubos mo ang iyong lakas, ang iyong buhay para makamtan mo yung iyong panaginip at pangarap. Pero hayaan mo lang ang Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya. Imbis na bigyan mo ng deadline ang iyong mga pangarap, bakit hindi mo dagdagan ang iyong pananampalataya? Amen? Pero pangalawa, pag nilalagyan mo ng deadline ang iyong pangarap, nai-stress ka, mapapagod ka, malulungkot ka. Amen? We get disappointed whenever we do not get what we want. Huwag mong sasabihin na, dapat pag 25 years old na ako, meron na akong sasakyan. Yung iba sinasabi nila, dapat pag 30 years old na ako, nakakapag-travel na ako, nakakapagbakasyon na ako. Yung iba sinasabi nila, dapat bago ako mag-40, tapos na yung bahay namin. Yung mga iba nga, 45 years old na, wala pang asawa. Yung mga iba nga, 50 years old na, wala pang anak. Aanuhin mo yung yumaman ka ng 30 years old, pero after 5 years, matutuklasan na may sakit ka pala. Aanuhin mo kung makakamtan mo yung iyong pinagdarasal na dream house o vacation, yun pala, wala palang 3 years, mauuna ka na pala. Do not stress out about the things that you want because God knows what is the best for you. Amen? Hayaan mo ang Diyos, siyang kumumpas. Hindi naman po masama ang mangarap. Ang masama ay yung nagpapaka-stress tayo, nagpapakapagod tayo, at ginagawa nating malungkot ang ating mga sarili pag hindi natin nakukuha yung ating gusto. Amen? Mag-ingat kayo dahil isa yan sa pinagmumulan ng ating lungkot, ng ating stress at disappointments. Pero pangatlo, wag mo lalagyan ng deadline mga pangarap mo kasi may sariling oras at panahon ng Diyos. Napakaganda nga na nakasulat sa libro ni Propeta Isaias. Sabi niya, at the right time, the Lord will make it happen. Sa tamang oras at panahon. Hindi dun sa oras at panahon na gusto mo. Dahil mas maganda ang plano ng Diyos. Yung plano mo, yung gusto mo, katiting lang yan. Nang hinahanda ng Diyos para sa iyo. Tingnan nyo naman, itong si Abraham, 99 years old, nung tinawag siya ng Diyos. 99 years old, nung nagpakita ang Diyos. 99 years old, nung binigyan siya ng anak. Ganyan din yung kanyang asawa. 90 years old, si Sarah. Nung nabuntis siya, sumusuko na nga sila Ayaw na nila. Pero hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa Diyos. Tungkol ito sa plano, sa napakagandang plano ng Diyos. Kaya nga, palitan mo yung iyong lungkot sa tuwa. Imbis na mag-alala ka,
Dapat maging excited ka. Pag hindi pa dumarating yung iyong hinihiling, anong ibig sabihin? Mas maganda, mas malaki, at mas nakakamangha na grasya ang tatanggapin mo. Hindi niyo po ba napansin sa buhay, pag nagkaroon ka ng problema, sunod-sunod, di po ba? Minsan nagrereklamo tayo sa Diyos, Lord, bakit naman? Meron na nga sakit, wala pa akong trabaho, kakaunti na lang ang pera, nag-aaway-away pa sa pamilya, hindi magkasundo. Tama nga yung kasabihan, hindi po ba? When it rains, it pours. Pag umulan, bumabagyo. Pero tandaan natin, ganyan din pagdating sa blessing ng Diyos. Pag dumating naman yung grasya niya, bagyo din ang kanyang bendisyon at pagpapala. Sunod-sunod. Ang ganda nga nung nabasa kong quotation If today is a bad day, tomorrow will be worse. Hope that the day after tomorrow, there is sunshine. Oo, maaaring magkakasunod yung problema. Pero pagkatapos naman ng sunod-sunod na pagsubok, meron din sunod-sunod na pagpapala at blessing sa Diyos. Anong kailangan nating gawin? Maghintay at magtiwala. Huwag kang susuko na maghintay. Huwag kang susuko na maniwala. Wait as long as it takes. Believe as long as it takes. Because when God blesses you, it overflows. Pag nagbibigay ang Diyos, hindi katiting, umaapaw. Marunong ka bang maghintay? Kaya mo bang hintayin? Kung hindi, magpatulong ka sa Diyos. Alam niyo po, yung tatay ko, buong buhay niya, di naman successful yan. Nakwento ko na sa inyo, alam niyo naman, nag-aaral pa lang ako sa seminaryo, nawalan na ng trabaho. Siguro po, pagsubok din ng Diyos yun. Ganyan talaga pag meron nagpapari sa pamilya. Susubukan at susubukan ito ng Diyos. Talaga pong gumapang kami financially. Iba-iba yung naging trabaho ng tatay ko. Sinubukan po na mangontrata. Hit and miss. Pag minsan nakakatsyempo, sakto lang. Sakto na makakain kami. Sakto na may pambayad ng kuryente. Sakto na merong maibigay sa amin para sa aming pag-aaral. Buong buhay po niya, di naman siya naging successful, naging matagumpay. Sakto lang. Tagal nga na nagdarasal, sana makakuha ng break. Pero nakakapagtaka, bakit ngayon na kung kailan senior na siya? Aba, ngayon nagsusunod-sunod yung mga trabaho. Ngayon nagsusunod-sunod yung mga project. Minsan nga, sinasabihan siya ng mga iba, senior ka na. Tapos na yung mga anak mo, di ka na kailangan magtrabaho. Pero hindi naman po tungkol sa pera yun, di po ba? Aanuhin mo yung buhay, wala kang ginagawa. Anong kahulugan ng buhay mo kung walang bunga? Pero yun nga ay nakakapagtaka. Bakit kung kailan matanda na, senior na, dyan palang lumitaw yung mga project, sunod-sunod pa. Ito ay dahil sa pinagkaloob ng Diyos. Many are the plans of man. Sabi nga sa Biblia, but what prevails is the plan of God. Kagusto natin na sana doon sa ating plano, doon sa ating kalendaryo, doon sa ating schedule, may deadline tayo para sa ating mga pangarap, para sa ating mga dasal. Pero tandaan mo, bandang huli, ang masusunod at masusunod pa rin ay ang deadline, kalendaryo, at schedule ng Diyos. Kung tayo po ay magpapalimos sa mga tao, hindi po ba tayo'y mapapahiya? Nakakahiya ang nagpapalimos. At kung minsan, napapahiya ka pa pag ikaw ay humihingi ng tulong. Pero ang mabuting balita, ito pong tandaan nyo. Pag ikaw ay humingi sa Diyos, pag ikaw ay nagpalimos sa Diyos, hindi ito nakakahiya at hindi kanya ipapahiya. Amen? Ako din po, sa totoo lang, I would confess to all of you. Every day, dumadaan din po ako sa hirap. I have my own poverty. Paano po ako naghihirap? Ang tawag ko po dito ay intellectual poverty. Dahil araw-araw po, kailangan po ako mag-prepare ng homily.
Siyempre, ang dami po sa inyo, hinihintay yung aking mga sharing. Siyempre, dapat maganda yung aking mga ibabahagi sa inyo. Pero dumarating din po ako sa punto na kung saan nauubusan din po ako. Minsan, ako po yung nakahiga, nag-iisip, sabi ko, ano na naman kaya yung sasabihin ko bukas? Misa na naman. Araw-araw magmi-miss ako, and every day I am expected to give you a good homily. Amen? Yun po yung aking kahirapan. I have an intellectual poverty. Pero ano pong ginagawa ko? Nagdarasal lang po ako. At share ko po sa inyo kung ano yung dasal ko. Baka makatulong din po sa inyo ring pagdarasal, sa inyo ring kahirapan. Ito lang po yung sinasabi ko sa Diyos pag ako po ay gumagawa ng homilya. Sabi ko, Lord, just give me 1% of your wisdom. Yun lang po. Hindi ko po hinihingi yung 100%. Bakit? Imagine niyo po, ang Diyos, di ba? Sobrang lawak, sobrang laki. He is beyond reality, beyond the world, beyond time, place. Hindi mo pwedeng malimit, makulong ang Diyos. Hihingin mo yung 100% ng Diyos. Pag binigay niya sa'yo, ano mangyayari sa'yo? De tigok ka. E de patay ka. Hindi kaya ng isip ng tao ang 100% ng Diyos. Yun lang ang 1%, sapat na. 1% ng Diyos, sobra-sobra na. Dapat nga, ang hinihingi ko lang nga sa Diyos is, give me 0.00001% of your wisdom. Yun lang nga, sapat na. 1%, sobra-sobra na, umaapaw na. At alam niyo po, hindi naman ako pinapahiya ng Diyos. Pag malapit na yung misa, merong ipapaisip ang Diyos. Palaging bago ang binibigay ng Diyos sa akin because I have requested that from the Lord. Just 1% of your grace. Subukan niyo po, hingin 1% lang ng grasya ng Diyos. Yan po yung ipalimos niyo sa Kanya, yan yung hingin niyo sa Kanya. Magpalimos kayo ng 1% lang sa Diyos, sobra-sobra na. Ano bang kailangan mo? Para ba sa business mo, sabihin mo, Lord, just give me 1% of success. May problema ka ba dyan sa inyong relationship, dyan sa inyong pamilya? Sabihin mo, Lord, just give us 1% of your love, patience, and forgiveness. May problema ka ba sa iyong katawan? Sabihin mo, Lord, kahit 1% lang ng healing. Sobra-sobra na po yun. Kung tingnan niyo po yung ating buhay, this is just a 0.000% of God's grace. Ang dami na po nating mga problema na nadaanan, na nalampasan, hindi po ba? Pero paano mo nalampasan? Paano ka nagwagi kung hindi sa tulong at grasya ng Diyos? Huwag kang mahiya na humiling sa Diyos dahil hindi ka mapapahiya pag ikaw ay nagpalimos sa Kanya. 1%, maliit lang, kung galing sa Diyos, sobra-sobra na yan, napakalaki, umaapaw na yan, hindi mo na makakayanan yan.